Hi po, magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ifugao State University, Tinok Campus, sa pag-invite sa akin para makapagbigay ng insight at ng maybe knowledge about kung papaano magkaroon ng isang gender-responsive na classroom or na setting sa academe. Dahil po sa October 5 ay International Teachers Day, i-greet ko na po kayo ng Happy International Teachers Day. Mabuhay po kayo mga teachers. Ako po si Kelly Den Thomas, kasalukuyang Finance Officer ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. Dati din po akong guro, nagturo po ako sa CCDC at ibang colleges. And then, it's so nice. Sayang pa hindi ako makapunta ngayon sa Tinok. Sabi po nila ang great-grandfather namin ay galing ng Tinok at nag-migrate sa Atok. Yan. So, hello family. Family po na mga nandyan. Mag-share lang po ako ng screen. Wait lang po ha. So, baka nakikita na po ninyo ang screen. I-share ko lang po para madali na lang ang ating flow. Ayan. So ang topic natin for now is gender-responsive teaching. Bago po ang lahat, muli gusto ko pong pasalamatan kayong lahat, IFSO Tinok faculty and participants. Thank you, University President Dr. Eva Marie Kudamon Dugyon, Vice President for Academic Affairs, Dr. Nancy Ann P. Gonzalez, GAD Director, Ms. Jane Buda, and Campus IFSO Tinok Executive Director, Dr. Adrian L. Albano. Okay, so let's keep the ball rolling. Ito po ang magiging flow natin, no? So magkakaroon lang tayo ng review in human rights and gender concepts. Nabanggit po sa akin na meron na po kayong GST training, pero papadaanan lang po natin since may mga bago po tayong faculty. And then after po nun, dun tayo sa anti-gender-based violence-related laws at ang Safe Spaces Act for Schools. And then next one is manunood po tayo ng video. Ito ay iniisip natin na relevant sa ating mga guro dahil nga tayo ang mas nakakasama ng mga students at minsan yung mga victims ng gender-based violence ay sa atin nagsusumbong. And so papanoorin po natin yung video. Pero bago po pala yun, may mga discussions, konting discussions lang tayo about sa tinatawag natin na best or good practices para sa isang gender-responsive na schools. Ayan, so simulan na po natin. Okay. Ayan. So, ayoko pong dumiretso sa gender. Gustong-gusto ko pong simulan sa human rights dahil ang gender rights po ang basihan nito o ang gender equality na tinatawag natin, ang basihan nito ay yung human rights. So alam na po natin ang human rights at ito ay nahahati sa dalawang grupo. First is ang civil and political rights na kung saan nandyan ang karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad, karapatan sa pantay, ayan, na pagtrato sa harap ng batas, karapatan sa pagkamamamayan, karapatan ng mga naaresto, karapatan sa kasal at magtaguyod ng sariling pamilya. Kung meron pong ganito, meron din pong karapatan para hindi ikasal, karapatan sa malayang pag-iisip, konsensya at relihiyon. Ang pangalawang grupo po ay ang economic and socio-cultural rights na kung saan nandito ang karapatan na magtrabaho sa mga kondisyong makatarungan at pabor sa tao at karapatang magbuo o sumama sa mga unyon. Karapatan sa maraming pagpipiliang proteksyon at ayuda, karapatan sa pagpupunyagi sa pinakamataas na antas ng pisikal at psikolohikal na kalusugan, karapatan sa edukasyon, andito po tayo,
Yan, karapatan sa edukasyon, hindi lang basta edukasyon, ngunit edukasyon na nakatungo sa ganap na pagpapakatao na mayroong dignidad at edukasyon na pinapalakas ang pagrespeto sa karapatang pantao at mga batayang kalayaan. Andito rin po ang karapatan sa pakikilahok sa kultural na buhay. So yung karapatan nandoon yung equality, okay? Equality sa protection, equality sa edukasyon, yan. So kung mapapansin natin, sana kung face-to-face, tatanungin ko muna kayo kung ano ba yung parang root word ng karapatan. Yan. So ang sagot po natin ay ito, dapat. So hindi po masama ang karapatang pantao dahil tumutukoy lamang ito sa mga ano ba ang dapat meron ang isang tao para mamuhay siya na matiwasay. Yan. Kaya karapatan, yan, dapat. Ano ang dapat na ibigay para sa isang tao. Okay. Yan. So ang karapatang pantao ay pangkalahatan at hindi maikakait. So lahat tayo regardless of our gender, regardless of our age, regardless of our ethnicity, regardless of kung saan tayo galing, meron tayong karapatang pantao. Ito din ay magkakaugnay, interrelated siya. So mga nabanggit nating mga karapatan kanina ay magkakaugnay. At ito ay magkakapantay at walang diskriminasyon. Dito tayo pumapasok, no? Magkakapantay. So dapat pantay ang ating karapatan. Ang mga karapatan. So tingnan natin kung paano yun nare-relate sa gender. Yes, okay. So we're done with our review with human rights. Dito naman tayo sa basic gender concepts. Of course, narinig na ninyo at alam na ninyo kung ano ang sex, ano ang gender, at ano ang SOGSC. Pag sinabi nating sex, ito ay tumutukoy sa biological na difference ng mga tao. Okay? Either male or female. Ito yung usually ina-assign at birth. Okay? So biological ang basihan natin dito. So dito malalaman natin kung babae, lalaki or intersex. Ano ba ang intersex? Tingnan natin mamaya. Depende sa kung ano ang chromosome, XX, XY, XXY, XYY, ayan, para sa mga intersex. Hormones, progesterone ba meron siya? Or testosterone ba? Okay, reproductive organs, may penis ba or vagina? May testes ba? And then other characteristics. So yun po ang sex. So ang sex, tatlo po. Tatlo. So hindi na siya dalawa, no? Dalawa dati ay either girl or boy. Ngayon, dahil sa meron tayong sexual characteristics na tinatawag, dinadagdag natin dyan ang intersex. Okay? So ito ay biological at ito ay hindi pwedeng mabago. Iyon po ang sex. Okay? Pagdating naman sa gender, ito ay social construct lamang. Ibig sabihin, lipunan ang nag-assign ng gender or nagsasabi ng gender na kung ito ay pang babae lamang, ito naman ay pang lalaki lamang. Yan. Pag babae, dapat long hair. Pag babae, dapat nakabistida o dapat pink ang suot. Kapag lalaki, dapat yung haircut mataas. Hindi nag-earrings. Yan. So, hindi nag-skirt. Okay? So, ang gender, lipunan ang nag-assign lamang. Lipunan lamang ang nag-assign na kung ano ang dapat sa babae at kung ano ang dapat sa lalaki. Okay? And ang disadvantage ng pagkakaroon ng gender is yung possibility na malimitahan or makahon yung isang lalaki or yung isang babae sa kung ano lamang ang accepted, okay, sa society kung nasaan siya. Yan.
So, yun ang tinatawag natin na gender. Pero comment lang, no, bakit tayo ba ay may damit na pink nung lumabas tayo sa sinapupunan pagbabae, tapos paglalaki blue, 'di ba? Ang babae ba may kasama ng sandok na na dahil sa sandok ay babae lang ang tagaluto sa bahay at ang lalaki ay hindi na gagawa ng care work, hindi na maglalaba or hindi na siya maglilinis ng bahay. 'Di ba po? Hindi. So, 'yun ang kadelikaduhan ng gender na ina-assign ng society. Yan, okay? And in relation to gender, meron tayong tinatawag na SOGSC. Dagdag ko lang po ito para maintindihan natin kung ano ba yung LGBT, ano ba ang queer, and ano ba yung mga nasa plus-plus na yan. Okay? So pag sinabing SOGSC, tinutukoy nito ang sexual orientation, gender identity, gender expression, at sex characteristics. Unahin lang natin yung sex characteristics. Parehas ito sa na-discuss natin na sex kanina. So ito ay ina-assign at birth at ito ay hindi pwedeng mabago. Pag sinabi naman nating sexual orientation, ilipat ko lang yung mukha ko. Sexual orientation, ito ay yung physical, romantic, or emotional attraction. Tumutukoy ito sa attraction ng isang tao sa isa pang tao. Masasagot ito sa pamamagitan ng pag-ask ng isang tao kung kanino ba ako na-attract. Okay? Kung ang sex niya ay babae at na-attract siya sa opposite sex which is lalaki, ibig sabihin straight siya. Kapag naman straight or heterosexual, okay? Kapag naman babae siya pero na-attract siya sa kapwa niya babae, maaaring lesbian siya. Okay? Kapag lalaki na-attract sa kapwa lalaki, gay. Or kapag lalaki na-attract sa both sexually attracted sa both male and female, pwede niyang sabihin na bisexual siya. Or kung wala siyang sexual attraction, ang tawag po natin ay sa kanyang sexual orientation ay asexual. Okay? So, who am I attracted to? Ang sagot mo dyan, pag nasagot mo yan, ayan, malalaman mo kung ano ang sexual orientation mo. O kung pag nasagot yan ng estudyante, malalaman niya kung ano ang kanyang sexual orientation. Next, ano naman ang gender identity? Ito yung pinagkakamalan natin no, na gender preference. Pero sabi ng Rainbow Rights Philippines, hindi daw siya preference kasi walang choice. Kung preference as if merong choice, pero it's an identity. So hindi choice ang magkaroon ng diverse na gender identity, hindi rin kasalanan okay na kung ano yung meron ka na gender identity. So ito yung personal at internal identification ng isang tao sa kanyang sarili. Okay? So lahat tayo ay merong gender identity. Paano natin ina-identify yung sarili natin? Pwedeng iba siya sa diniscuss natin kanina na sexual orientation, no? So dito either transgender or cisgender ka. Kapag yung gender identity mo corresponds with the sex assigned sa'yo at birth, cisgender ka. Pero kapag yung sex ay hindi nagko-correspond or hindi parehas sa gender identity, ang tawag doon ay transgender. So, for example, ako, I was born male, so lalaki. Meron akong penis, okay? Pero yung pag-identify ko sa sarili ko, babae, so ang GI ko ay trans woman. Okay? Kabaliktad naman kapag at birth babae, pero hindi parehas. Okay? Yung GI niya, ang tawag naman sa kanya ay trans man.
Yan. Okay? So, ito ay masasagot ng ating mga estudyante at natin sa pamamagitan ng pagtatanong natin sa sarili natin, ano ba ako? Okay? How do I know myself? Yan. And then gender expression, ito yung kung paano natin i-express ang ating mga sarili sa pamamagitan ng haircut, mga damit, okay, sa boses, and bodily characteristics. Reminder lang po sa ating lahat, no, na porke ba malambot, gumalaw ang isang lalaki ay bakla na siya? Porke ba tigasin na maglakad ang isang babae ay tomboy na siya? Hindi po, no? So some use gender expression to determine sexual orientation or gender identity, and this is wrong. Gender expression, gender identity, and sexual orientation are independent from each other. So maganda po na hindi tayo nag-a-assume, okay, nasasabihin natin na siya ay bisexual, siya ay gay dahil sa kung paano niya i-express yung sarili niya or kung paano siya manamit. Yan. So, mas maganda po na tanungin natin at ang magsasabi po ng kanilang SOGI ay yung tinutukoy natin na tao mismo. Okay? So, hindi po tayo mag-a-assume. Ayos? Yan. So, yan. Sexual characteristics, ulitin lang natin, either boy, girl, or intersex. Okay? So, depende po yan sa chromosomes or hormones or tinatawag natin na genitalia. Kung penis siya or vagina. Yung intersex po na binabanggit natin, sila yung mga tao na mahirap i-identify kung male or female at birth. Okay? Minsan hindi pa nga na-discover until puberty or kahit na senior citizen, hindi pa alam na ang kanyang internal organs ay pambabae pala, pero yung nasa external ay panglalaki. Meron tayong ganung case. Meron din tayo sa hormones, hindi lang sa genitalia, no? So intersex po ang tawag natin sa kanila. Bakit hindi na lang gumawa ng test tapos i-identify na kung boy or girl? Hindi po ganun kadali at lalong-lalo na po kung walang consent, gagawan ng test na baby pa tapos magsasagawa ng procedure na tawag dito, kunwari gagawa siya ng surgical procedure, pwede pong at risk yung life ng bata pag ganun. Kaya mas gender responsive po kung ang kanilang sex signed at birth ay intersex. Okay? So going back to gender, ito po yung mga institutions na dumadagdag sa sinabi natin kanina na pag-assign kung ano ang panglalaki lamang at kung ano ang pambabae lamang. Yes, unang-una po dyan ang family. So sa family, parents nag-a-assign na kung ano lang daw ang toy para sa babae, ano lang daw ang kulay ng damit para sa babae, kung ano ang pwedeng gawin ng babae o lalaki sa loob ng bahay. Usually, yung babae naglilinis, samantalang lalaki, ayan, nagbubuhat. Pero I think sa atin, no, sa Ifugao and Benguet, at least yung household chores, pinapagawa natin both. I'm not just sure with the clothing kasi meron tayo, no, na yung kunwari yung bahag, panglalaki lamang, tapos yung tapis na tinatawag natin is yun ang pambabae, no? Or yung inintroduce sa atin na ang blue nga ay panglalaki tapos babae ay pink. Yan, ayun tuloy, nahihiya nang gumamit si boy ng pink dahil kukutsain siya ng barkada niya dahil
Sa turo sa loob ng pamilya, ang pink ay pang-babae lang. Mga ganong bagay. Pati yung toys natin, yung Barbie doll, babae. Tapos yung baril, ang lalaki. Disadvantages nito, yung baril, hindi naman basta-basta dapat humahawak ng baril, kahit baril-barilan lang, no? Kasi kaya nga may mga neurological exams na kinakandak para sa criminology na nag-a-apply sa PNP dahil hindi basta-basta ang paghawak ng baril, no? Yung Barbie dolls naman, ayan, medyo delikado din siya kasi yung features ng Barbie doll ay feature ng banyaga. Kaya tuloy marami sa atin, no? Marami sa atin ini-equate ang beauty na dapat kamukha ni Barbie doll. So nung bata pa 'yon, no? Kahit nung bata pa 'yun kasi ang pinapalaro. So kailangan blonde ang hair, skinny ang feature, which is not good. Which perpetuates gender stereotyping. Nagbibigay siya ng stereotype na ang babae ay dapat ganito, ang lalaki ay dapat ganito. Okay? Dito tayo sa school. Yung curriculum content natin, tsaka yung courses. Dati-dati, ang engineering, o hanggang ngayon naman, ang engineering, halos mga lalaki. Dati-dati, ang nursing na care work ay pambabae lamang, no? So, yung mga ganon. Tapos, dapat pag cream ka, kailangan bang ipakat mo ang hair mo? Yan. And then mass media, of course, nakikita natin ito pag advertisement, okay? Pag alak, yung babae, maiiksi ang damit, no? So yun, women are portrayed as sex objects. Pati sa batas natin, meron tayong hindi pa pantay sa mga batas. Okay? Government offices natin, aminin natin na mas madami ang workforce na kalalakihan sa government offices. Kahit pa mga officials, mga leaders, mga lalaki pa rin ang pinipili ng mas maraming Pilipino. Yan. Okay, so yung mga yan, nagbibigay sila ang gumagawa ng kultura na kung saan nagkakaroon ng gender inequality. Or in fact, kultura naman yan, pwede naman sanang baguhin at tignan natin sa mga susunod na slides. Okay, so this various roles, behavior, and attitudes our society imposed on us lead on gender inequality. Yung mga nabanggit nating example kanina. And therefore, ito kinakahon niya yung kababaihan at kalalakihan sa kung ano lang daw ang pwede nilang gawin. Okay? And yung sinabi nga natin, since these are created by the society, it can be changed. Yung mga gender stereotypes natin. Okay. Puntahan natin ang division of labor. Ang babae, usually sa care work. Ang lalaki, nasa quote and unquote productive work. Pag sinabing care work, ito yung pambahay, at pag-aalaga ng bata, hanggang sa pag-maintain ng magandang atmosphere ng bahay. Okay? Tapos pag-alaga ng asawa din, andyan din siya. So dati tinatawag itong reproductive work dahil nga daw ang babae ay paanakan lamang, sabi nila. But ito sabi niya dito, this is incorrect. Ang productive work daw, which is yung merong cash na nare-receive or remuneration na cash na nare-receive, yun daw ang productive work. Well, in fact, both of those are work, okay, care work at saka productive work, at both ay pwedeng gawin ng isang babae at isang lalaki. Yan. So kunwari, yung sana masabihan natin masabihan natin ang parents, no, na sa
paggawa ng module, hindi lang nanay ang tumutulong or nag-a-assist sa anak. Pwedeng tumulong po ang mga tatay. Okay? At least kung nagtutulungan, yan mas gumagaan ang trabaho. 'Di ba? So kung susweldohan lang natin ang ating mga nanay sa mga care work na ginagawa nila, syempre ano din ito, mataas din ang sahod. And usually they work more than 8 hours po ang mga nanay. More than 8 hours. Imagine kung nag-work pa yan sa IFSU, 'di ba? Tapos pagdating niya sa bahay, magluluto, maglalaba, nako baka more than 12 hours a day pa. Yan. Okay? So there. Tignan naman natin ang power and gender. Meron tayong sources of power, power over. Ito yung power natin na meron tayo na pwede nating i-command ang iba. Power with, ito yung shared power na tinatawag. And then power within, okay? Yung power mo sa sarili mo, kung ano yung tingin mo, capacity mo. Okay? Bakit ito na dagdag dito sa lecture natin sa gender? Kasi ang power, kung naubuso siya, doon siya magkakaroon ng, or doon siya magiging problema. Okay? So, if it is abused, if power is abused, dito tayo nagkakaroon ng tinatawag natin na inequality as to the economy, okay? Inequality as to kung paano tinuturing ang women and LGBT sa society. And dahil sa power inequality, kaya din tayo nagsusulong ng mga seminars at activities na ganito para tayo ay maka-achieve ng gender equity and gender equality. Yan. Okay? There. So power ang dahilan kung bakit merong gender-based violence o karahasan ayon sa kasarian or violence against women and their children and the LGBT. Because of power inequality, women are viewed as sex objects, commodities, or properties. Nandyan na yung hindi na pinapayagan yung asawa na mag-aral muli, na lumabas ng bahay. Kasi ang tingin na is pag-aari. Pag-aari na siya ng head of the family. Okay? So, ayan. Ayan. Kaya nabanggit natin ang power. Now, question. Do we want violence, specifically gender-based violence, to grow in Ifugao State University? Sige, narinig ko po kayo. No po ang sagot nyo. Kaya ituloy po natin yung ating video na tinatawag natin. Maraming salamat dahil no ang sagot natin. Okay, so optional lang po. Let's have a biological break. Pwede nyo po itong i-post muna. Ayan. Ang susunod po nating topic ay gender laws which are applicable in the academy. Okay? Ayan. So ako po nag-break ako, no? So uminom ako ng tubig. Pwede din po kayong uminom ng tubig at magmerienda habang pinapanood ang video. Wag lang po ninyong kalimutang mag-share, no? Ayan. Okay, so dito po tayo sa gender laws that are applicable in the academy. Bilang tayo po ay bilang guro, mga duty bearer, duty bearers, at meron din tayong tinatawag na kung sino duty bearers at tayo naman, or yung mga, okay, sige, wait lang, sorry. Sa paaralan, tayong mga guro at tayong mga staff sa academe ay tinatawag na duty bearers. Okay, at yung mga estudyante natin ay tinatawag natin na
rights holders. So tayo po sana ang tumutulong sa kanila. Pag sa mas malawak naman na society sa labas ng school, yung government officials, tsaka PNP, ayan yung mga nasa government offices, sila po ang duty bearers at tayo naman guro at mga estudyante, tayo yung holders. So tayo yung dapat na pinoprotektahan. Okay. So may mga times po na baka po may mga estudyante tayo lalapit sa atin. At least meron tayong knowledge na meron tayong pwedeng takbuhan at ito yung ilan sa mga batas na applicable, okay, na pwede nating takbuhan. Okay? Ang Universal Declaration of Human Rights, ang CEDAW, of course, mga ano natin yan, international commitments. Of course, ang mother of all laws natin sa Pilipinas, ang 1987 Constitution, Magna Carta of Women, yung revised anti-rape law, Anti-Violence Against Women and Their Children's Act, at saka yung Anti-Trafficking in Persons Act. At meron tayong bago, I think meron na kayo nito, yung Safe Spaces Act. Ito lang ang sinasabi sa UNDHR na all human beings are born free and equal in dignity and rights. So sinusundan po natin ito at sana ganito din yung treatment natin sa mga estudyante natin dahil ito din ang gusto nating treatment ng government sa atin. So everyone is entitled to all the rights and freedoms without a distinction of any kind, without a distinction of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Okay? Ang CEDAW naman at saka yung Magna Carta of Women ay nag-i-aim na ma-eliminate ang discrimination. Na kung saan ang discrimination ayon sa CEDAW ay distinction or exclusion or restriction made on the basis of sex. Okay? So, ini-eliminate po yan ng Magna Carta on Women at saka CEDAW natin. Okay? Yung Philippine 1987 Constitution, sabihin po natin sana sa mga estudyante natin na baka kailangan ng mahaba-habang debate at discussion kung papalitan ito gaya ng nangyari ng mga gaya ng pinopose ng mga nakaraang taon, no? Kasi mahalaga ito dahil andito yung equality sana para sa lahat na sa Article 3 Section 1 at saka nasa State Policy Section 14. Okay? Yan. Meron din tayong revised anti-rape law. Yung anti-rape law kasi dati natin meron siyang difference. So, ang difference niya is that dati ang rape ay tawag dito ayon sa batas na minana natin sa mga Espanyol is crime against chastity. So, parang pag ganon, pag crime against chastity kasi siya, ito ay crime laban sa kalinisang puri. So, kapag hindi na virgin yung na-rape, hindi na i-consider sa dating batas yun. Pero ngayon, nare-recognize na ng revised anti-rape law na ang rape ay crime against persons. Ibig sabihin, kahit sino po na naka-witness or may alam ng pagkakaroon ng rape ay pwedeng magsumbong sa kinauukulan. Yan. At saka hindi na po kailangang i-prove ng biktima na siya ay virgin para umusad yung kaso niya. Okay? Sa revised anti-rape law din, ang rape ay nakukumit sa pamamagitan ng sexual intercourse at sexual assault. Therefore, pwede po bang magsampa ng kasong rape ang isang lalaki? Yes po, by sexual assault. Ito yung kapag ini-insert ang penis or any object with sexual
objective sa kahit anong part ng katawan or sa kahit anong butas. Okay? Yan. Ang rape ay sexual intercourse without consent. Okay? So, masasabi natin siyang rape kapag yung isang tao ay masasabi natin na ang isang tao ay rapist or perpetrator kapag namuwersa siya, okay, ng biktima, kaya threatened niya or in-intimidate niya yung biktima. Kapag ang biktima ay unconscious, lasing, or nakatulog, hindi nga makapagbigay ng consent, yan, rape po yun. Kapag ang biktima ay ginamitan ng abuse of authority, okay, yan, rape din po yun. At kapag ang biktima ay below 12 years old or demented. Now, question. Si blank naman, okay naman siya. So, nagbigay naman siya ng consent. So, umuo siya na magsisex kami. Paano naging rape yon? Okay? Or rape ba yon? Okay? Kapag, kunwari, kapag yung consent ay nabili, kino-consider natin yun na rape. Gaya ng sa prostitution. Okay? It's actually violence against women. Ang gusto naman niya doon ay hindi yung makipagtalik. Gusto lang niyang makuha yung pera dahil meron siyang pangangailangan na kailangang tustusan. Meron po yan sa documentation na ginawa ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. Or kunwari, pumayag na makipag-sex yung student sa teacher. Nako, sana hindi natin yung gawin, no, dito sa IFSO. Para hindi siya bumagsak. Actually, that is rape. Kung meron po tayong estudyanteng ganun, ay sana naging biktima ng ganun, sana naman po wala. Pero kung meron, sana matulungan natin. Okay? So pwede po nating i-report agad sa WCPD, Women and Children's Protection Desk ng pinakamalapit na PNP. Okay? There. Yan. Meron din tayong anti-vowsy law. Violence against women and their children. Ang perpetrator dito ay maaaring yung dati o kasalukuyang asawa, dati o kasalukuyang live-in partner kahit hindi pa kasal, dati o kasalukuyang boyfriend, o kahit sino na na nagkaroon ng sexual relationship ang babae, kahit na lesbian, saklaw siya ng batas na ito. Okay? So, ang batas na ito, pinoprotektahan ang anak ng babae at ng babae. Okay? Against physical, psychological, andyan yung pamamahiya, okay? Stalking, okay? Emotional, sexual, and economic abuse. Saan tayo pwedeng pumunta or saan natin pwedeng dalhin ang estudyante at ang kanyang nanay na biktima? Pwede po nating akayin, okay, para kumuha ng barangay protection order sa barangay vow desk o kaya ng temporary protection order sa family court. Pwede po natin silang bigyan ng guidance or counseling services at saka ng psychological first aid. Kaya po, thank you no, Sir Peter, kasi siya na po yung nag-download ng PFA na video na ginawa ng CATWAP. So, naniniwala po ako na makakatulong ito dahil tayo ay teachers, tayo ay academic staff, at mas maigi na kung merong nagsumbong sa atin ng mga estudyante or nanghihingi ng tulong, ay alam natin kung paano magbigay ng psychological first aid sa kanila. Hindi lang kapag nagsumbong sila, pwede din kapag
meron humihingi na ng tulong dahil hindi na kaya ang module or dahil sa mga nakikita na abuses sa paligid, ayan, pwedeng-pwede ang psychological first aid. So sana panoorin po ninyo yung video niya, no? Going back to the laws, meron tayong Anti-Trafficking in Persons Act na kung saan dapat ang pinaparusahan ay ang perpetrator or ang, kunwari sa prostitution, ay ang buyer. Kasi nga, there will be no supply if there is no demand. So, ang nagkakaroon tayo ng trafficking dahil may demand. Okay? Sana po walang maging biktima na estudyante ng trafficking. Okay? Kasi uso ito, yung papangakuan sila ng malaking sahod tapos they end up pala working in prostitution hubs. Mga estudyante po ang mga target. Or dahil ngayon uso sa computer, ayan yung mga pinapatrabaho sa pornografiya, inaalisan ng kidney, yan, tapos binibenta, kunwari donor, ayan, trafficking siya. Pasok din dito sa trafficking yung pipikihin ang birth certificate ng bata or ng sanggol, pero actually bibenta pala siya. Okay? Yan. And then merong kayo na mga nasa government na binigay na rules and regulations ng Commission on Civil Service. So sana isaalang-alang natin yung mga yun. Okay? So kung gusto po ninyong mag-break bago ang Safe Spaces Act ng schools at magpapalit po ako ng slides, pwedeng-pwede naman po. Okay, so ito po yung slide ng Safe Spaces Act. Hiniram po natin no, sa Philippine Commission on Women kung saan accredited ang ating Executive Director ng CATWAP as God Resource Pool. Okay, so ito din ay kilala sa tawag na Bawal Bastos Law ni Risa Hontiveros or RA 11313. Andito kasi yung sa school na parte. Okay, so padaanan lang natin. So, meron itong 5 na parts sa streets and public spaces, online, so workplace, educational and training institutions, at kung ano ang qualified gender-based, streets, public spaces, and online sexual harassment. Pag sa streets, okay, and public spaces, yung mga nakikita nyo sa screen niyo, cursing, okay, catcalling, leering or pagtitig na may pagkabastos sa isang tao, paulit-ulit na paghingi ng contact number at pangalan, paggamit ng sexist, homophobic slurs, or persistent telling of sexual jokes, light violation po yan. Pag sinabi nating streets and public spaces, streets, yan, sa kalsada, public spaces, kahit saang lugar po, kahit owned by private individuals, basta open siya sa public, ayan, kasama siya dyan. So kung nangyari ang mga ito, light violation po siya. Of course, merong penalties. Kapag po nangyari ito sa mga estudyante natin, sana mahikayat natin no, na i-report nila sa PNP within 1 year kung kailan nangyari yung insidente. Kasi magpe-prescribe na po siya. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng ikaso paglagpas ng 1 year. Kapag light po yung violation. Kapag medium violation, ito yung perpetrator gumagamit no, ng kanyang katawan, ini-expose niya yung private parts niya. Okay? Tapos, yan, ini-expose niya yung private parts niya, medium violation po yun. Prescriptive period niya up to 3 years. Kapag naman po nang i-stalk, yung perpetrator, ini-stalk niya yung estudyante,
okay, or tayo mismo, kapag hinaluan niya na ng paghawak sa katawan natin, no? At hindi tayo comfortable, paghawak sa private parts natin o ng estudyante, severe violation na po yun. Ang prescriptive period naman po niya ay up to 10 years. So kung kailan handa yung estudyante or kung kailan tayo handa na mag-file, basta hindi siya lumapas ng 10 years, pwede po siyang ikaso, no? Pwede po siyang ilapit sa PNP. Okay? Sabi sa batas, MMDA daw, pero kahit sino na officer na nasa kalsada, kung sa kalsada nangyari, pwede nating i-report sa kanya. Mainam po kapag PNP, kapag gender-based violence o sexual harassment, doon po tayo sa Women and Children's Protection Desk or WCPD ng PNP. Okay? Yan. Pag online naman, ayan, kasi umuso ngayon, no? Classes, work, online na rin siya. Pag online ginawa yung pambabastos or sexual harassment, so nag-comment siya sa photo mo ng homophobic or transphobic slurs, nag-threat siya, in-upload niya yung photo without consent, okay? GBO siya. GBOSH. So, pwede siyang ma-consider as sexual harassment. Ito naman ay walang prescriptive period. Okay? So, saan tayo magre-report or saan natin i-refer ang mga estudyante sa PNP? Okay? Sa workplace, ito yung kagandahan ng batas na ito dahil dati, okay, sa workplace at saka sa educational and training institution, no, dati, sa Anti-Sexual Harassment Act of 1995, ang pwede lang nating ireklamo ng sexual harassment ay yung merong mas mataas na posisyon sa atin. Pero ngayon, dahil dito sa Safe Spaces Act, kung ito ang batas na gagamitin natin, kahit yung katrabaho natin, parehas tayo ng rangko, okay? Pag binastos tayo, ayan, pwedeng-pwede tayong protektahan ng batas na ito. Okay? So, kahit sino na pwede nang ireklamo ng sexual harassment. Okay? So, whether ginawa ito ng katrabaho verbally, physically, or gumamit siya ng technology, cellphone, or ng internet. Yan, pwede siyang ireklamo. Kapag workplace yan, dalawa ang pwedeng remedyo. Sana merong policy. Pero meron naman sigurong policy ang IFSO na kung saan hindi tolerable or hindi na-tolerate ang sexual harassment. At sana meron din itong Committee on Decorum and Investigation na kung saan sila ang responsible sa pag-investigate. Sana yung CODI na itinatag or itatatag at least 50% ay babae. Okay? Tapos lahat ng positions represented. Ibig sabihin merong from admin, meron from BOD or Board of Regents kung yun ang tawag, at meron sa faculty na representative, no, sa CODI, sa Committee on Decorum and Investigation na yun. Okay? So balik tayo, dalawa, pwedeng kasuhan yung ka-work administratively at pwede din by law, gamit ang batas na ito. Yan. Okay? So ulitin natin, it can be between peers, okay? Yan. And it is imprescriptible. Educational and training institutions, gaya ng IFSU, ayan, kapag itong batas na ito ang pagbabasihan natin, no, ng sexual harassment, pwedeng yung estudyante kasi maka-experience, no, ng sexual harassment. Kapag nag-report siya sa atin, i-refer natin sila sa WCPD ng PNP at
sana sa student handbook din merong policy against sexual harassment between a co-student or sa kanilang teachers, no? So pwede natin yung gamitin to protect them. And also, kahit hindi nagreklamo ang estudyante, basta may nakakaalam sa school or alam ng school na merong nangyaring sexual harassment or pambabastos sa bata, inaatasan ng batas na ito na ang school ay mag-conduct ng investigation. Bakit? Dahil tungkulin po ng school, ng every school, na i-ensure na yung kanyang mga estudyante ay safe sa loob ng school. Okay? So ulitin po natin, kahit walang reklamo from the student, basta may nakakaalam from the administration of the school, inaatasan po ng batas na ito na mag-conduct ng investigation. Okay? At sana nga, ayan, meron ding CODI. Okay? Nga yung IFSO natin. Yan. Okay? Yan po. Siguro relevant ito, no, dahil nasa government office tayo, school na government office, mas mataas ang parusa na ma-receive ng perpetrator kapag nangyari ang pambabastos sa loob ng jeep or pampublikong sasakyan at ang perpetrator ay ang driver at tawag dito, nakasakay yung victim. Kapag ang biktima ay PWD or nagbe-breastfeed na mother. Okay? Kapag ang biktima ay may mental problem at hindi siya makapagbigay ng consent, mas mataas ang parusa na ibibigay sa perpetrator. Kapag ang perpetrator ay PNP or AFP, at kapag ang pambabastos ay nangyari sa premise ng isang government office, na nagbibigay ng serbisyo sa public gaya ng schools, at ang perpetrator ay empleyado ng agency na yon, mas mataas po ang parusa. Yan. So yan po ang ating review sa Safe Spaces Act. Kung may tanong po kayo, si Sir Peter po ang ka-text natin, no? Pwede nyo pong hingin sa kanya yung number ko. Okay lang po, at saka yung email ko din. Bibigay na lang po niya or baka isulat niya mamaya sa board. Okay? So, yan po ang ating Safe Spaces Act. Ayos? Oh, meron pa. Okay, so isunod na po natin yung best practices in schools. Mamaya na lang po, no, siguro yung video natin para dire-diretso na lang tayo. Yung video ng PFA, okay, or Psychological First Aid, no? Best practices in schools, para siya ay tawagin na feminist. O sige, kung ayaw yung tawagin feminist, gender responsive is yung commitment talaga niya sa gender equality. Na meron tayong qualified gender equality specialist na employ at hindi lang siya consultant. Na naniniwala naman ako na meron nga tayong director ng GAD, 'di ba? Yan. Tapos committed pa siya sa pagbibigay ng seminars gaya nito. So congratulations on that. Okay? Merong policies that ensure gender equality. Gaya ng sana, yan nga, meron tayong Committee on Decorum and Investigation. Yung sa estudyante natin, malakas yung student services na binibigay ng OSA. Okay? Yan, mga ganyan. Lalong-lalo na sa mga victims ng abuses. Okay? Laging ang school ay nagkakandak ng gender analysis at ang data or sex-aggregated data ay readily available sa kanyang pwedeng teacher or sa registrar. Bakit natin kailangan ito? Kasi nga tuwing nag-aanalisa tayo, kung merong problema, titignan natin yung problem ko, kasi iba yung need ng men
iba naman yung, pwedeng iba din yung need ng female. And then, laging ang solution natin, research-based at data-based. Okay? So, yan. And then, lagi niyang ini-involve ang isang school na gender responsive, lagi niyang ini-involve parehas ang kalalakihan at kababaihan sa decision-making process. So, lagi na at least 50% of the deciding body or participants are women. Lahat ng stakeholders, lahat ng involved or matatamaan sa decision-making ay involved sa decision-making, which I believe ginagawa ng IFSU. Congratulations on that. And kapag nagpaplano, lahat ng objectives niya or indicators ay gender responsive din, no? Yan. And then, of course, words in school papers, test papers man yan, module man yan, publication man yan ng IFSU ay naka-gender neutral siya. Yung language na ginagamit ay gender neutral. So alam na alam ito ng mga English teachers, language teachers, pati Filipino teachers, o sige lahat ng teachers, okay? So instead of using manpower, we make use of workforce, chairman, you make use of chairperson, yung mga ganong gender fair na language sa lahat ng papel or documents na meron ang school. And then, ang admission or policy pagdating sa students ay gender fair or hindi siya bias sa isang gender. Example dito yung pag-criminology ba, kailangang short hair, kailangan walang kulay ang buhok, samantalang yung ibang courses, pwede, yan mga ganun. Earrings, lalaki lang ay hindi pwedeng magsuot ng earrings. Kasi sabi natin kanina, baka yung gender expression, yan, at saka yung gender stereotype at gender role na binigay lang ng society yon. Yan, unnecessary dress codes, okay? Sana hindi yun mga mandatory. And no program is specific for a gender. Merong isang school kasi na merong nag-enroll under criminology. Tapos trans woman siya. Lagi siyang kinukutya or pinapashift ng mga teachers dahil daw nakakahiya pag nandun siya sa criminology program. Ang gusto nga ng bata, matuto siya ng criminology. Diba? So bakit natin yun ipagkakait sa kanya? Mga ganong bagay. Yan. So, gender responsive education. Again, maraming salamat po. Susunod na po ang TFA. Kung meron po kayong katanungan, huwag po kayong mag-hesitate na kunin ang number ko kay Sir Peter Canuto. Or i-message po ako sa aking messenger, Kelly Den Thomas, or email, kellyden.thomas@gmail.com. Maraming salamat po at mabuhay ang mga taga Ifugao State University. Labay!